Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ngumiti naman dito ang ama ni Ching Yu at nagsabing, "Magaling, naniniwala ako na balang araw magiging isa ka ring pambihirang tao na igagalang at titingalain ng karamihan." At nang matapos na silang dalawa na mag-usap at masabi na ang nais sabihin sa isa't isa ay tumingin sila pareho sa unahan kung saan naroon sasalubungin ang bride at nagsalita ang ama ni Ching Yu na maaari na umano siyang lumabas. At pagkasabi nito ay makikita ang isang napakagandang babae na napapalibutan ng mga babaeng lingkod na siyang pinag-uusapan na tinagurian na pinakamaganda sa buong Floating Cloud City. Lumapit dito si Xiao Che at kapwa ang dalawa ay nagkatinginan at nang akno niya itong hawakan upang sana ay alalayan. Ay nagtaka dito si Xiao Che nang bigla na lang pasimpleng itaboy ni Ching Yu ang kamay ni Xiao Che. Ngunit, hindi na muna pinasin ito ng bida dahil kailangan na nilang lamulan sa tabernikulo at umalis upang magpatuloy sa daan patungo sa paggaganapan ng seremonya at pagbibigay galang sa mga elder. Labis naman ang pag-iyak na dalawang babaeng lingkod ni Ching Yu dahil sa dinami-dami ng lalaki ay bakit ba daw kay Xiao Che pa mapupunta ang kanilang young lady. At ang isa naman ay nagsabi na nakakaawa daw ang kanilang young lady. Sa kabilang banda naman mataimtim na napapaisip si Xiao Che. At pinagmasdan nito ang kanyang kamay at naiisip niya na tila hindi niya maaari na hawakan ang kanyang asawa. Dahil bigla na lamang tila nagyelo ang kamay niya na nagdulot dito ng bahagya na pangangatog. Sa lansangan naman kung saan may mga kalalakihan na nag-aabang sa pagdaan nila Ching Yu, ay agad na sumigaw ang isa upang ipagbigay alam sa lahat na paparating na sila Ching Yu. Nagsabi ang isa na hindi na siya makapaghintay na makita kung gaano kaganda si Ching Yu at nagsalita naman ang nasa gitna na. Masaya na daw ito kahit sulyapan man lang siya ni Ching Yu. Sinaway naman sila ng isa at sinabing managinip na laman daw sila dahil sa groom na daw tanging nakatuon ngayon ang paningin ni Ching Yu. At makikita na ang pagdating ni Xiao Che at Ching Yu sa isang bulwagan. Kung saan isang individual ang nag-utos na magbigay galang na sila sa mga nakatatanda. Na agad naman nilang sabay itong sinunod. Sumang-ayon naman dito ang isang elder at sinabi na mabuti ito. Sa isang banda naman makikita ang isang nilalang na tila nakapangalong baba. At ang nilalang na ito ay ang Xiao Sect Patriarchs, na si Xiao Yuhai, na may itsura na animoy walang kabuhay-buhay at walang masabing anuman. At maya-maya pa ay inutusan ang dalawa na yumuko sa isa't isa na agad naman ginawa ng dalawa. At nang makita ito ng mga kalalakihan ay nagngit-ngit ang mga ito sa galit at napapamura na lang na ang isa ay nagsabi pa na mas karapat dapat daw umano siya kaysa kay Xiao Che at ang isa ay nagsabing sa dami ng mga disciple ay bakit kay Xiao Che pa na isang basura. At nang marinig ito ni Ling Shi ay nagalit ito sa mga kumag at iginiit nito na nagkakamali ang mga ito dahil isang karangalan ang may kasal kay Xiao Che. Lumapit naman kay Ling Shi ang isang kumag at ipinaliwanag kay Ling Shi na si Ching Yu ay isang pambihirang talento kung kaya paano daw ba naaikukumpara dito si Xiao Che. Hindi pa dito natapos ang pambubuyo ng mga hambog dahil isang hambog na nakaupo ang nagsalita na sinabing, "Ang numero 1 kayamanan at numero 1 basura talagang pareho silang mainam." At sinabi naman ng katabi nito na, sa kombinasyon umano ng dalawa ay tagang walang duda na bagay dila. At nagtawanan pa ang mga ito ng ubod ng lakas. Lalo naman nagalit dito si Ling Shi kaya muli niya itong sinigawan. At dahil dito ay makikita na dahan-dahan na natumayo ang isang matanda. Ito ang first elder na si Xiao Li. At binati nito ang fifth elder sa pagkakaroon nito ng mabubuting mga inapo. Sumabat dito ang isang elder at sinabing, "Tama, si Xiao Che ay magkakaroon magandang buhay at nakatanggap ito ng magandang kapalaran." Hindi naman nila gaanong pinansin ang sinabi nito. Sa halip nagpasalamat ang fifth elder sa first elder sa pagdalaw nito. Ngunit tila matabang na sagot lang na sinabi ng first elder na wala lang iyon. At kailangan ko lang taga dumalo sa aking mga inapo. At nagwika pa ito na, kailangan ko lang naman na magpakita. At ngayon na nagawa ko na.
Aalis na ako. Pasimagot naman dito ang fifth elder at tila hindi natuwa sa tinura ng first elder. Ngunit tila ang mga bagay ay lalong naging komplikado nang ang isang elder ay magsalita at sinabing, "Nagawa ko na rin ang mga bagay na dapat ko na gawin dito kaya aalis na rin ako." Gayon din ang ginawa ng isa pa na elder at sinabi niya na maging siya ay aalis na. Kaya tuluyan na nga na sumabog sa galit ang fifth elder at sumigaw ito at pinatitigil sila sa kanilang mga balak gawin. Ipinahayag nito sa lahat ng naroroon, na ang araw na ito ay ang kasal ng aking apo at maaari ba na manatili muna ang bawat isa upang kahit papaano ay mag-inom at I congratulate ang aking mga apo. Pasiga pa nito na itinanong sa lahat ng mga naroroon, kung nakalimutan na ba daw nila kung sino siya. At nagpalabas pa ito ng kanyang malakas na aura patunay lang na hindi rin basta-basta ang lolo ni Xiao Che. Hindi naman nagpatinag dito ang first elder at matatag lamang ito na nakatayo sa harap ng fifth elder. Sinaway din siya ng isang elder at tinawag ito sa kanyang pangalan na Xiaole at sinasabing mag-isip ito. Dahil matapos umano mawala nito ay sino ba daw ang nag-alaga sa walang kwenta nitong apo. At wala daw namang iba kundi sila. Kaya napatigil at natahimik dito ang matanda na fifth elder. Sa kabilang banda naman, nagalit si Xiao Che sa mga tinura ng mga elder at napakagat siya ng kanyang mga ngipin at lumabas din ang ugat sa kanyang mukha. Bigla naman na namagitan ng isang babaeng elder at pinakakalma sila. Iminungkahi nito na ay escort muna daw nila ang bagong kasal patungo sa kanilang magiging silid. At ilang sandali pa, pagkadating nila sa silid, ay umupo si Xiao Che habang nakatayo pa din si Qing Yu at hindi pa din inaalis ang takip sa kanyang mukha. At maya-maya pa nagsalita si Qing Yu at sinabi kay Xiao Che na ang kanyang grandpa ay nakakaranas ng pangmamaliit dahil kay Xiao Che at tinanong nito si Xiao Che kung nakakaramdam ba daw ito ngayon ng sama ng loob. Hindi naman nakapagsalita agad si Xiao Che at tinitigan lang muna niya ito. Maya-maya pa, ay ngumiti si Xiao Che at iminungkahi kay Qing Yu na maaari na nitong alisin ang mga accessories nito dahil tila mabigat ang mga ito. At ayaw umano ni Xiao Che na nahihirapan ang kanyang asawa. At dahil sa sinabi ni Xiao Che ay sumambulat sa kanya ang napakagandang anyo ni Qing Yu dahil tuluyan na nga nitong inalis ang mga palamuti nito maging ang harang sa kanyang mukha. At makikita na sobrang natulala dito si Xiao Che at namumula ang mukha dahil hindi nito inaasahan na sobrang ganda nito. Napansin naman din ito Qing Yu. At may mapanukso nitong sinabi kay Xiao Che, na tila nag-iba ang mood nito. At mukha naman na hindi ito ganun kahina gaya ng mga sabi-sabi. O baka naman daw itinatago lamang ni Xiao Che ito at meron daw bang dahilan upang gawin niya iyon. Ngumiti naman dito si Xiao Che at inamin na totoo na ipinanganak siya na mahina at may sirang mga meridian na wala naman daw nagbago sa mga bagay na iyon. Ngunit nagulat si Xiao Che sa mga sumunod na nangyari. Nang biglang mabilis na lumapit sa kanya si Qing Yu habang nagpalabas ito ng maliwanag na kapangyarihan sa isa nitong kamay. At maya-maya pa, ang enerhiya sa kamay nito ay kanyang ipinang-atake sa katawan ni Xiao Che. At makikita na sa lakas nito ay tila tumagos ito sa likod ni Xiao Che. At dahil doon ay lubos ang naging pangamba ni Xiao Che dahil tila may kung ano na nabasag sa kanyang katawan. Kaya napasigaw na lang ito at sinambit ang pangalan ni Qing Yu. Dahil sa nangyari at naramdaman ni Xiao Che ay ipinagtaka nito kung bakit wala naman itong natamong pinsala. Sa halip ay biglang may nagliwanag sa dibdib niya na isa rin sa ipinagtaka niya kung ano iyon. Malumanay naman na ipinaliwanag ni Qing Yu kay Xiao Che na si Xiao Che ay hindi talaga ipinanganak na may sirang meridian kundi sadyang may puminsala dito. Labis naman na hindi makapaniwala si Xiao Che sa kanyang narinig kaya ipinaulit nito kay Qing Yu kung anong nga ulit ang sinabi niya. Ipinaliwanag naman ni Qing Yu ang kanyang mga hinuhal na sa kanyang palagay ay merong nilalang na nagbigay ng malubhang pinsala kay Xiao Che noong bata pa ito. At ayon pa sa kanya, ang pinsala na iyon daw ay sadyang hindi madaling mapansin kung kaya hindi rin ito nalunasan kaagad.
Natigilan naman dito si Xiao Che lalo na nang tuluyan na nabasag ang mga piraso ng mga tila kristal sa dibdib ni Xiao Qi at ang natitira na laman ay ang perpektong anyo nito na may maningning na liwanag. Hinawakan ito ni Xiao Che at may pag-aalinlangan na sinabi na baka nagkakamali lamang si Qing Yu. Hinawakan nito ang ice crystal at tinitigan ito. At sinabing, kung titignan daw ay wala naman sa kanilang floating cloud city ang nagsasanay ng ice element cultivation. Lumingon naman sa kanya ng bahagya itong si Qing Yu. At sinambit ang icy cloud technique. Nagulantang naman dito si Xiao Che at dali-dali nitong natukoy ang icy cloud palace na maaaring compatible sa ganitong technique. Ayon pa kay Xiao Che na ito ay kabilang sa 4 na dakilang sekta ng Azura Cloud Continent. Tumango naman ng bahagya si Qing Yu at isinaad nito na ang kanyang ama lamang daw ang mas may higit na nalalaman sa bagay patungkol sa 4 greatest sect. Magalang naman na sinabi sa kanya ni Xiao Che na si Qing Yu ay kanya ng asawa kung kaya wala naman umanong masama kung tutulang ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Qing Yu na noong kasalukuyang inililigtas ito ng ama ni Xiao Che ay wala itong ibang focus kundi ang mailigtas siya. Kaya sa huli, hindi nito nahabol ang mga asasin at nakatakas ang mga ito. Bigla naman na naagaw ang interes ni Xiao Che nang mabanggit ang kanyang ama. Nagsalita muli si Qing Yu na, bagamat ang kasal nila ay maituturing lamang bilang kabayaran sa pagsadyap sa kanya ay hindi naman niya umano ito pinagsisisihan. Ngunit, pagputol nito sa sasabihin, at ipinaliwanag kay Xiao Che na walang paraan upang maging tunay sila na magkapareha. Mapapansin naman na biglang nag-iba ang tema ng paligid ng silid. Ito ay dahil biglang lumamig ang temperatura at nagkaroon din dito ng mga fog. Hindi naman nakapagsalita dito si Xiao Che at mapapansin na gumamit na pala ng isang teknik si Qing Yu na kung tawagin ay icy mist. Nagsalita si Qing Yu na huwag magkamali sa pag-intindi si Xiao Che sa sitwasyon na meron sila dahil hindi naman ito dahil kay Xiao Che. Ngunit, mapapansin na tuluyang kumakalat ang malamig na temperatura. Nagsalita si Qing Yu at ipinaliwanag kay Xiao Che na, kung ang isang tao ay magnais na mag-cultivate ng icy cloud ay kailangan nitong malaman na magkakaroon din siya ng malamig na puso. Dagdag pa nito na ang icy cloud palace ay puro babae lamang ang tinatanggap na disciple. At ang disciple naman na ito ay hindi maaaring magkaroon ng romantikong relasyon. Natigilan naman dito si Xiao Che. At muli na naman nagsalita si Qing Yu at sinabing hindi umano siya maaring umibig kahit kanino at kasama doon si Xiao Che kahit pa sila ay kasal na. Hindi naman nagsalita ang ating bida sa halip ay tinignan na lamang nito ang asawa. At habang ang paligid ay napapalibutan ng malamig na usok ay may tumawag naman kay Xiao Che mula sa labas at ipinaalam sa kanya na oras para sa kanyang wine. At dahil na rin sa mga napag-usapan nila, ay minabuti na lamang nito na umalis kaya makikita ito na palabas na ng silid. Kaya tinanong siya ni Qing Yu kung aalis na ba daw siya. Sumagot naman dito si Xiao Che na aalis na siya. At nang makumpirma ni Qing Yu na nakaalis na ang ating bida ay bahagya itong lumingon sa kanyang gilid. At maya-maya pa ay lumabas ang liwanag na lumiliwanag na nagmumula sa tila isang mahabang kahon. At di kalaunanan, lumitaw dito ang isang nakaputi na babae. At ito ay si Chu Yuli ang Icy Cloud Palace Master. Nagsalita ito at sinabi kay Qing Yu na ngayong nagawa na nito ang layunin nito sa kanilang angkan ay maaari na siguro silang bumalik sa Icy Cloud Palace kasama siya. Nanlaki naman ang mata dito ni Qing Yu sa pagkabigla at tinawag niya ang kanyang master. At humiling na bigyan pa siya ng isa pang buwan, dahil kung aalis siya agad ay pagtatawanan at kukutsain lamang ng mga tao ang ating bida. Wala na nga lang nagawa dito ang master ni Qing Yu. Kung kaya pumayag na ito na bigyan ng isang buwan na manatili total kasal naman nila ito. At dahil doon ay nagpasalamat ito sa kanyang master. Bago magpaalam, nagpahabol pa ng isang katanungan itong si Qing Yu. Tinanong nito ang kanyang master kung may ibang paraan pa ba upang muling maayos ang mga meridian ni Xiao Che.
Pabigla naman na natawag ng kanyang master ang pangalan ni Ching Yu. Malungkot ang mukha nito na sinabing, meron daw itong pusong napakabait at maalalahanin. At pinuri niya pa ito at sinabing, kahanga-hanga, ngunit, tungkol sa bagay na iyan, ay, wala akong magagawa. Hanggang dito na lang muna mga idol, pero kung gusto mo na masubaybayan ang kwento ay i-open mo lang ang notification bell mo pagkatapos mo na mag-subscribe. Kita-kits sa susunod mga lods, bye!